Warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali po mga kabangsamoro sa amang sulok ng Pilipinas. Kasama natin ngayon ang tumatakbong mayor dito sa Northern Kabuntalan. Walang iba kundi si Udin Abdullah. So, baki-update lang po tayo, Mayor, no, about sa sinagawang Peace Covenant ngayong araw. So, kumusta naman pong naging takbo nito? Very peaceful, orderly, and harmonious. Medyo na-delay lang, ang schedule ay 8 o'clock. Kami ni na Vice Mayor, Dato Teng Lauban, at saka ang aming mga kandidato sa pagkakonsihal, yung buong lineup namin ay naroon na a little past 8 o'clock. Matagal po kami nagantay dahil inaantay po yung pagdating ng mayor, ng incumbent mayor, at sa awa ng Diyos, nakarating naman siya after the program has started. Nagumpisa ang programa, 9:30, pero nakarating din siya. And, we are in talking terms. Kakamag-anak naman kami. Nandun kami sa stage, ay sinasabi nga niya, ay dito sa atin mag-away-away tayo, salita lang. Pero kami, kahit sa salita, hindi kami nag-aaway. Tumalo rin po ba lahat ng mga kandidato, mayor, vice mayor, hanggang councilors po? Yeah, yung sa slate namin, perfect. Sa ibang, meron ata isang independent councilor, siguro, dahil nga independent, hindi na-notify kasi wala siyang partido na mag-notify sa kanya. Yun lang ang wala at walang representative. Yung isang kandidato ata for mayor ay wala ring representative. Although nandun yung may mga cheerers na nandun, but there was nobody who stood up to represent her. Now, another candidate who is presently under detention ay represented by the wife. Is there any mayor na nabanggit doon ng COMELEC, lalo na yung officer ng COMELEC po, na may mga violation about the tarpaulins, kung saan ilalagay po yung mga tarpaulins, or about the darating po na election, may mga violation po ba na mga bawal, gano'n? Wala naman. In a separate forum, magbibigay sila ng lecture on the guidelines, pero hindi naman yung problema dahil yung mga printing shops, no, ay mayroon sila pa ang higit na nakakaalam sa mga prescription ng laki ng mga tarpaulin and other propaganda materials. Sila rin ang nag-advise sa mga kandidato. Alam nila yan. So, nakakasigurado po ba tayo na magkakaroon tayo ng peace, accurate, free, or fair election sa darating po na May 9, 2022? Based on in the history of Kabuntalan, even before it was divided, and until recently, wala pong nag-aaway-away dito na mga kandidato. Walang nag-aaway-away. Maybe there are contradictions on issues, no? On issues, pero yung attacks below the belt, wala akong matandaan, at lalo na yung nagpapatayan o wala. Kaya pinag-usapan nga namin ni Mayor kanina na pasalamat tayo dahil dito kailanman walang nag-aaway. Pag napansin nyo kanina, tawanan kami at bayan. We will try to maintain that. Pinapakita namin yan kasi gusto namin yung mga supporters namin ay irespeto yung aming relations, no? Kasi in other cases sa ibang lugar, ang nag-aaway-away yung mga supporters, no? Nag-aaway-away yung mga ibang supporters. Kami kaya pinapakita namin sa publiko na kami ay hindi nag-away,
para ang aming mga taga-suporta ay hindi rin sila mag-aaway-away. Assalamualaikum, Mayor. Ako po si Mia Panabal from BNB News Public Affairs. Itatanong ko lang po sir kung ano po ba ang plataforma ni Mayor sa darating na... Okay. Unang-una, we have to work on the physical development of the area. Now, kasi on peace and order, on peace and order ay tahimik naman ang lugar, no? On livelihood development, we will tackle that later, no? Pero ang sa physical development ng area ay yung 20% na local development fund. We have only 11 barangays. Now, as of now, we have ang Northern Kabuntalan has something like 13.5 or point something million annually, monthly. So, yung 13 million na yun, ang 20% doon is 2.6 million. 2.6 million is malaki ang magawa sa isang barangay. So, irarapol namin yan sa 11 barangays. Yung makakuha ng number 1, yun ang unang-una. So, in the first 11 months, yung 11 barangays, nakakuha ang bawat barangay ng community-based project na worth 2.6 million. Okay? So, in a span of 3 years, no? Kung tayo ay papalarin, ay bawat barangay ay nagkakaroon ng worth 7.8 million na development project. So, mayroong lugar diyan na ang higit na kailangan ay tubig, no? Potable water. No? Lalagyan natin sila ng water system. Yung pera na yun is already enough. Now, ito ay maaasahan nila dahil, lagi ko bina-background na out of 11 barangays, 7 barangays na-create yan through my initiative noon. Including this one. This was the first barangay na napag-create ko in 1984. Itong Barangay Labio, when it was sliced from Bayunga. So, itong 7 barangay ay, siyempre, my concern is, hindi lang hanggang doon sa creation. Given the opportunity, kaya ako, tinanggap ko yung alok ng ating mahal na gobernadora, ni Bay Mariam Santi Mangudadato, when nung naghahanap sila ng kandidato, ako ay last minute candidate ako, substitution. I was not really prepared. Pero when I was asked to run, despite the fact na wala akong plano, I never had a plan. So, inisip ko kung tatakbo ako at mananalo ako, anong gagawin? So, naisip ko na yung mga barangay dyan, itong barangay dyan, ako nagpa-create. Kaya, maybe it will provide me the opportunity to serve these barangays, including the whole, no? Kasi dati naman ang asawa ko